Eto nga pala mga kaborbot, ang continuation kung saan binuo na namin tong aming saranggola. At ipapakita namin mga kaborbot kung ano ba yung kinalabasan niya. Matapos nga natin mabuo ang kanyang mga pakpak mga kaborbot, sisimulan na natin itong ilagay itong ating mga stainless tube. So lahat ng stainless mga kaborbot ay ilalagay na natin dito sa ating patindi. Syempre bago natin ikabit yung ating pangalawang stainless tube mga kaborbot, susukatin natin yung distance ng kanyang pakpak. Dapat nga saktong-sakto mga kaborbot yung ating pagkakalagay dyan, para hindi masyadong loose o hindi naman masyadong batak yung ating magiging pakpak. Eto nga mga kaborbot, ay tinatansya ko muna kung gaano kahaba o distansya ng kanyang pakpak. At saka ko naman kukuhanin yung gitna niya mga kaborbot. At dito ilalagay natin yung pinaka-support ng kanyang mga hagting. Para mas madali natin ma-assemble mga kaborbot yung ating mismong saranggola. Kailangan kasi natin batakin yung kanyang pakpak mga kaborbot para mas madali siyang ma-assemble. At sa gayon mga kaborbot ay hindi masira yung zipper niya. So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo mga kaborbot. Dito ay hilahin natin yung kanyang mga pakpak para mas madali siya ma-assemble mga kaborbot. At the same time ay mas madali maisara yung kanyang mga zipper. Sa time naman na to mga kaborbot ay dito na naman tayo sa fitting. Ito nga pala ang pag-fit mga kaborbot ay susukatin natin yung kanyang lapat. Ito yung time mga kaborbot para ma-stretch natin masyado yung kanyang mga pakpak. O para hindi maging lukot yung kanyang mga pakpak mga kaborbot. At sa madaling salita mga kaborbot, para maging makinis yung kanyang pagkakagawa. So pag nabuo natin mga kaborbot itong kanyang pakpak, ay makikita nyo kung ano ba yung sinasabi ko. Dito nga pala sa fitting na to mga kaborbot ay magbabawas din tayo ng carbon. Ito naman yung time mga kaborbot, susukatin na natin yung kanyang haba. So dito ay hindi pwede magiging maikli o bitin yung inyong magiging pakpak. Pag nabitin kasi yan mga kaborbot o sobrang ikli, wala na talaga yan. Hindi nyo na pwedeng gamitin yung as pakpak mga kaborbot. Kasi natin sa magiging pakpak niya mga kaborbot nakabend siya. At hindi naman pwede yung mga kaborbot na sobrang bend na bend. So sa experience ko nga mga kaborbot, kapag sobrang bend na bend minsan gumigewang yung saranggola. At kapag sobrang bend din mga kaborbot, napakahirap isara ng kanyang zipper. At the same time masyado na pupuwersa yung kanyang dulo. At nagiging sanhi ito ng pagkabutas ng dulo ng pakpak niya mga kaborbot. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo mga kaborbot, kitang-kita nyo na napakakinis ng kanyang pakpak. So ngayon naman mga kaborbot bubuuin na natin yung kanyang mga buntot. So sa lahat nga ng saranggola mga kaborbot, ito talaga yung pinakamahirap. Ang bumuo na isang full body na saranggola. Di kasi ito tulad mga kaborbot ng fishtail o yung Vietnam kite na magkahiwala yung pakpak tsaka yung buntot. Dito kasi sa full body mga kaborbot dapat saktong-sakto talaga yung kanyang pakpak at kanyang buntot. So yung distansya mga kaborbot ng mga tube yung sinasabi ko sa inyo dyan. So dito nga mga kaborbot, saktong-sakto talaga yung pagkakagawa natin at dyan. Yung kayang-kayang buuin mag-isa mga kaborbot. Dito nga sa full body mga kaborbot dapat kailangan talaga sakto yung distansya niya. Hindi maging lukot yung kanyang magiging bewang o magiging smooth mga kaborbot yung kanyang tela o magiging makinis. Mga kaborbot finish na natin itong ating mismong saranggola at ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung kanyang finished product. So ito na nga mga kaborbot, nabuo na natin yung ating Philippine flag design na Vietnam kite mga kaborbot. Yan ganda niyan mga kaborbot. Sobrang hirap nga lang assembly ng ganito mga kaborbot, yung buuin itong gantong full body. Ito yung pinakamahirap sa lahat na buuin, full body. Yung fishtail kasi mga kaborbot is medyo may kadalian lang. Ito kasi medyo may kahirapan kasi kailangan tansyado mo lahat ng sukat ng nitong mismong Makamurapi. Itong mismong ating pakpak. Tsaka yung distance nito, tsaka dun sa buntot mga kaborbot. Kailangan sukat na sukat talaga siya. Kasi ang mangyayari kapag di mo nasukat na maigi is malulukot siya mga kaborbot. Yan, kita nyo naman mga Makamurapi. Yan, sound check. Sound check. Yung mga kaborbot ganda. Let's go. So ito mga kaborbot pagkakagawa natin dyan. So ayan na nga mga kaborbot, tapos na natin yung ating mismong saranggola. At ang ilalagay na lang natin dyan yung kanyang parisukat at lagayan ng kanyang mga flute. At hanggang dito na lang mga kaborbot, abangan nyo yung kanyang paglipad. Let's go!